Isang mainit na usapin na naman sa mundo ng cryptocurrency ang pag-urong ng SEC or Securities and Exchange Commission ng US sa desisyon nito tungkol sa Truth Social Bitcoin ETF na may direktang koneksyon kay US President Donald Trump. Oo, si Pangulong Trump mismo ay sangkot dito. Ang tanong po ng marami, bakit inuusog na naman ng SEC ang deadline? Ano ba ang meron sa ETF na ito? At bakit po ito kontrobersyal? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang Truth Social Bitcoin ETF at bakit po ito mahalaga? Ang Truth Social Bitcoin ETF ay isa po itong proposed investment fund na nakatali po sa presyo ni Bitcoin. Ang twist dito ay isinulong ng Trump Media and Technology Group, ang kumpanya po sa likod ng Truth Social na pagmamay-ari ni Pangulong Donald Trump. Ang ETF or Exchange Traded Fund ay parang mutual fund, pero maaari mo po itong bilhin or ibenta sa stock market. Sa madaling salita, ay isa itong paraan para makapag-invest kay Bitcoin nang hindi mo direktang bibilin mismo ang Bitcoin. Ayan. Bakit naman po ito big deal? Ayan, big deal ito dahil kung ma-aprobahan po ito ay mas dadami ang exposure ni Trump sa crypto market at posibleng magkaroon ito ng malaking epekto sa public perception at pati na rin sa crypto adoption sa mainstream finance. Bakit naman po iniurong ng SEC ang kanilang desisyon? Ayon po sa opisyal na pahayag ng US SEC, ang desisyon para sa Truth Social Bitcoin ETF ay pinalawig mula August 4 papuntang September 18. Hindi lang ito ang naantala, pati na rin ang Grayscale Solana Trust at Canary Capital Litecoin ETF ay na-delay na rin ang kanilang evaluation. Ang mga pagkaantalang ito ay nagpapakita po na nananatiling maingat ang SEC pagdating sa pag-approve ng mga crypto-linked financial products. Sa ilalim po ng batas ng Amerika, ang SEC ay may hanggang 270 days para mag-review ng mga ganitong klaseng application. Kaya kahit may excitement po sa market, tila mas pinipili pa rin ng SEC na maging konserbatibo at masusi sa kanilang pagsusuri. Ano naman ang sinasabi ng SEC Commissioner na si Hester Peirce tungkol dito? Si Commissioner Hester Peirce, na mas kilala bilang Crypto Mom, ay muling nagpahayag ng kanyang suporta sa crypto industry. Ayon sa kanya, dapat daw maging mapagpasensya ang lahat dahil sa dami ng regulatory complexities. Sa kanyang pananalita, binigyang diin po niya na bagamat lumalaki ang interest sa digital assets, ay hindi po ito sapat para bilisan ng gobyerno ang proseso kung wala pa silang malinaw na framework. Si Crypto Mom ay kilalang pro-crypto advocate sa loob ng SEC. Kaya ang kanyang pananaw ay mahalaga para sa mga investor na naghahanap po ng transparency at fairness sa crypto regulations. Bakit naman po kontrobersyal ang Truth Social Bitcoin ETF? Ang ETF na ito ay mas lalo pang naging kontrobersyal nang magsilita sina Democratic Senators Elizabeth Warren at saka Jeff Merkley noong buwan po ng May. Ayon sa kanila ay may staggering conflict of interest dahil posibleng makinabang si Pangulong Trump sa mga regulasyon niyang siya mismo ang may impluwensya. Ipinahayag din nila ang takot na baka magamit po ang nasabing ETF para sa foreign interference or external na impluwensya mula sa ibang bansa. Sa kabila nito ay wala pang formal na pagtutol ang SEC laban sa ETF proposal na ito. Ngunit malinaw na ang political dimension ng investment vehicle na ito ay hindi po basta-basta. Ano naman po ang ginagawa ni Pangulong Trump para isulong ang crypto? Habang nababalot po ng issue ang ETF ni Pangulong Trump, ay mas lalong lumalalim naman ang kanyang public support para sa crypto. Nito pong July 18 ay nilagdaan ni Pangulong Trump ang tinatawag pong Genius Act, ang kauna-unahang federal na batas sa Amerika na tumutok
or nakatutok sa regulasyon ng stablecoins. Layunin po ng batas na ito na bigyan ng malinaw na compliance guidelines ang mga token na nakaback sa digital dollars. At hindi lamang po yan. Noong June 25 naman, ang kanyang appointee na si William J. Polt, yan, na namumuno sa Federal Housing Finance Agency, ay nagbigay po ng direktiba sa Fannie Mae at saka Freddie Mac. Ang utos ay isaalang-alang na ang ilang crypto assets ay maaari nang ituring na eligible assets sa mortgage qualification process. Sa madaling salita, posibleng maging bahagi na ng home loan evaluation ang crypto holdings ng isang buyer. Ngayon ay paano naman po makakaapekto sa crypto adoption ang hakbang na ito? Kung tuluyan pong maipapatupad ang mga polisiyang ito, magiging mas madali na para sa mga American citizens na gamitin ang crypto sa real-world financial scenarios, tulad po ng pagbili ng bahay. Ito po ay isang napakalaking hakbang para gawing mainstream ang crypto. At kung susundan ito ng ibang bansa, posibleng maset ang Amerika bilang bagong modelo ng crypto adoption sa buong mundo. Ayan, ang pagka-delay po ng SEC sa Truth Social Bitcoin ETF ay maaaring magbigay ng mixed signals sa global crypto market. Para sa atin dito sa Pilipinas, ang ganitong balita ay pwede pong magdulot ng pansamantalang volatility o paggalaw ng presyo sa market. Kapag naaprubahan po kasi ang ETF, pwedeng tumaas ang kumpiyansa ng mga institutional investors at magresulta po ito sa pagtaas ng presyo ni Bitcoin at maging iba pang mga altcoins. Ngunit kung patuloy po na maaantala ang desisyon, posible rin itong magdulot ng takot sa market at pansamantalang pagbaba ng presyo ng mga pangunahing crypto. Kaya mahalaga po para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast na maging updated sa ganitong mga balita. Dahil kahit nasa ibang bansa ang issue, ang epekto po nito ay ramdam din natin dito sa ating bansa or mga local, mararamdaman na rin natin sa mga local exchanges. At bilang panghuli, sa aking palagay ay mahalaga po ang ginagawa ng SEC na maging maingat sa pag-approve ng mga crypto ETF. Ngunit sa kabilang banda, kailangan din nilang tugunan ang lumalaking pangangailangan ng market para sa mas accessible at saka regulated na crypto investment products. Ang pag-uusog po nila ng deadline ay sinyalis ng kakulangan sa final decision framework at maaring nagpapakita rin ito ng political sensitivity dahil sangkot si Pangulong Trump. Para po sa atin, bilang mga Pinoy crypto enthusiasts dito sa Pilipinas, ay magandang maging maingat habang ang mga balita sa Amerika ay patuloy na gumugulong. Bantayan po natin ang galaw ng presyo at huwag po tayong padalos-dalos sa ating mga desisyon sa pag-i-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.